Ang amoy ng bagong lutong tinapay at ang halimuyak ng kapeng barako ang unang bumati kay Ricardo sa pagmulat ng kanyang mga mata. 6:00 pa lang ng umaga. Sa labas ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang dumampi sa mga dahon ng halaman sa kanilang hardin. Isang hardin na siya mismo ang nagdisenyo tulad ng bahay na ito, isang testamento sa 28 taon nilang pagsasama ni Catherine. Bumangon siya at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanilang silid. Mahimbing pa ang tulog ni Catherine, ang muka'y bahagyang nakatagilid sa unan. Kahit sa pagod, hindi maikakaila ang ganda at awtoridad na bumabalot sa asawa. Ang CEO ng isa sa pinakamalaking property development company sa bansa. Ang babaeng nagpatibok ng puso niya mula pa noong kolehiyo. Sa kusina, habang nagtitimpla ng kape, napansin niya ang laptop ni Catherine na naiwang nakabukas sa mesa, isang paalala ng isa na namang gabing ginugol nito sa trabaho. Nitong mga nakaraang buwan, palagi na itong pagod, madalas iritable. Stress lang sa trabaho, mahal. Iyon ang palagi niyang sinasabi. At si Ricardo bilang isang dating arkitekto na piniling magretiro ng maaga para sa pamilya ay laging sumusuporta. Inaasikaso niya ang lahat sa bahay para wala nang alalahanin si Catherine pag-uwi. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Sorpresahin niya si Catherine. Maingat niyang inihanda ang paborito nitong sandwich chicken salad na may kaunting sriracha sa malambot na wheat bread. Binalot niya ito sa parchment paper at inilagay sa isang brown paper bag katabi ng isang thermos na naglalaman ng mainit na latte. Isang simpleng gesto, isang paalala na sa gitna ng magulong mundo ng Makati, may isang Ricardo na nag-aalala para sa kanya. 11:00 ng tanghali minamaneho na ni Ricardo ang kanyang sasakyan papasok sa Ayala Avenue. Ang nagtataasang mga gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila mga higanting nakatitig sa kanya. Ilang beses pa lang siyang nakapunta sa opisina ni Catherine. Mas mabuting ihiwalay ang trabaho sa pamilya, sabi nito noon. Nirespeto niya iyon. Siguro masyado niyang nirespeto ang mga hangganang iyon. Ipinark niya ang kotse sa visitors parking at huminga ng malalim bago bumaba dala-dala ang paper bag at kape. Ang labi ng gusali ay malamig at malawak ang sahig na marmol ay kumikinang at ang mga palamuting chrome ay nagbibigay ng pakiramdam na tila isa siyang dayuhan sa mundo ng kanyang asawa. Magandang tanghali po. Bati niya sa security guard na nakaupo sa isang malaking mesa. Ang nameplate nito ay may nakasulat na Jose. Ngumiti ang guard, isang lalaking nasa edad, 50 na. Magandang tanghali din po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nandito ako para kay Catherine De Leon. Asawa niya ako, si Ricardo. Sabi niya itinaas ng bahagya ang dalang paper bag. Nagdala lang ako ng tanghalian. Ang propesyonal na ngiti sa mukha ni Jose ay biglang nagbago at napalitan ng halatang pagkalito. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa para bang sinusubukang lutasin ang isang palaisipan. Asawa po kayo ni Ma'am Catherine. Ulit ng guard, may pagdududa sa boses na nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. Oo, bakit? Biglang tumawa ang guard. Hindi isang tawang mapanlait, kundi isang tawang puno ng pagkagulat at pagtataka. Naku, pasensya na po, sir. Kasi araw-araw ko pong nakikita ang asawa ni Ma'am. Katunayan kararating niya lang kanina. Ayun po, pabalik na yata. Iginawi ni Jose ang tingin sa direksyon ng mga elevator. Sinundan ito ni Ricardo at doon ang mundo niya ay nagsimulang gumuho. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling kulay abo na suit ang naglalakad pabalik sa lobby. Mas bata ito sa kanya, marahil nasa 45 at may tindig na puno ng kumpiyansa. Ang buhok ay perpektong nakaayos, ang sapatos ay makintab na parang salamin. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Tumango ang lalaki sa guard. Mang Jose,
Bati nito ang boses ay malalim at sanay mag-utos. Good noon po, Sir Adrian. Nasa opisina na po si Ma'am. Adrian. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ricardo. Si Adrian Alcantara ang Chief Operating Officer ng kumpanya. Ang kanang kamay ni Catherine. Ang lalaking madalas mabanggit sa mga kwento ng asawa niya tungkol sa trabaho. Palaging sa konteksto ng negosyo. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ang hawak niyang paper bag ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Gusto niyang magsalita, itama ang lahat, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Napansin ni Mang Jose ang pananahimik niya. Lumipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Adrian. Ang pagkalito sa mukha nito ay mas lalong lumalim. Sir, sigurado po ba kayo ang asawa? Ni Ma'am Catherine kasi. Si Sir Adrian po ang asawa niya. Anging mga salitang iyon ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa sikmura ni Ricardo. Si Sir Adrian po ang asawa niya. Hindi naging asawa o nagpapanggap na asawa. Isang simpleng pahayag na tila katotohanang matagal nang alam ng lahat maliban sa kanya. Napatigil si Adrian sa paglalakad na agaw ang atensyon sa kanilang usapan. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kumislap sa mukha nito. Hindi gulat, hindi pagkakasala, kundi pagkilala. Alam na alam niya kung sino si Ricardo. May problema ba dito, Mang Jose? Tanong ni Adrian, ang boses ay kalmado-kontrolado. Sa sandaling iyon, isang malamig at kalkuladong pag-iisip ang dumaan sa isip ni Ricardo. Ang lahat ng kanyang instinct ay sumisigaw na sumabog siya na gumawa ng eksena. Ngunit isang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao, ang pagiging kalmado at mapanuri ang pumigil sa kanya. Huwag dito. Hindi ngayon. Pilit siyang ngumiti, ang mga labi ay parang tuyong papel. Ah, ikaw pala si Adrian. Sabi niya, nagulat sa sariling kakayahang panatilihing normal ang kanyang boses. Nababanggit ka nga sa akin ni Catherine. Ako si Ricardo, kaibigan ng pamilya. Ang kasinungalingan ay mapait. Sa kanyang dila. Bahagyang lumuwag ang pagkaknaprasya niya sa balikat ni Adrian, ngunit nanatiling mapagmatyag ang mga mata nito. Ricardo, oo, nabanggit ka na rin niya. May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Nagdala lang ako ng ilang dokumento. Pakibigay na lang ito sa kanya. Inabot niya ang paper bag at ang kape. Ang bawat galaw niya ay parang sa isang robot. Pakisabi na lang dumaan si Ricardo. Sige. Makakarating sa kanya. Sagot ni Adrian, ang nangiti ay perpektong profesional na para bang wala silang pinag-usapang kakaiba. Tumalikod si Ricardo at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin ng Makati ay tila hindi na niya maramdaman. Pagpasok sa kotse, tinitigan niya ang dambuhalang gusali. 28 taon ang pagsasama ng pag-ibig ng mga pangarap na binuo nilang dalawa. Lahat ba yon ay isang malaking kasinungalingan? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Catherine. Running late na naman ako tonight. Huwag mo na akong hintayin. Love you. Love you. Ang dalawang salitang yon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon parang isang patalim na dahan-dahang umiikot sa kanyang puso. Ang pagpihit ng susi sa siradura ng kanilang pinto ay tila tunog ng isang paghatol. Pagpasok ni Ricardo, ang katahimikan ng bahay ay hindi na tulad ng dati. Dati ito'y isang katahimikang nagbibigay ginhawa, isang kanlungan mula sa ingay ng mundo. Ngayon, ito'y isang katahimikang may bigat puno ng mga tanong na walang sagot at mga kasinungalingang hindi pa nabubunyag. Ibinaba niya ang paper bag at ang thermos sa kitchen counter. Ang sandwich at kape na inihanda niya ng may pagmamahal kaninang umaga ay tila mga simbolo na lamang ng kanyang katangahan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga salita ng security guard. Si Sir Adrian po ang asawa niya. Ang mukha ni Adrian na puno ng pagkilala, hindi pagkagulat. Ang ekspertong pagsisinungaling na ginawa niya para lang makatakas sa sitwasyong yon.
Naglakad siya papunta sa kanilang sala, ang mga matay iginagala sa bawat sulok. Ang mga litrato sa ibabaw ng piano, ang kanilang kasal, ang binyag ng kanilang unika hija na si Mia, ang kanilang mga biyahe sa iba't ibang bansa, lahat ay tila mga eksena mula sa isang pelikulang hindi na siya ang bida. Ang bawat ngiti ni Catherine sa mga litrato ay tila isang panunuya. Gaano katagal na niya itong niloloko, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon. Kailangan niyang kumilos gumawa ng isang bagay na normal para hindi siya mabaliw. Pumasok siya sa maliit na home office ni Catherine, ang lugar kung saan madalas itong nagtatrabaho hanggang hating gabi. Nagkunwari siyang nag-aayos nililinis ang mga kalat sa mesa, mga papel resibo, mga lumang business card. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento sa isang drawer na puno ng mga kung ano-anong gamit, may nahawakan siyang malamig at matigas. Isang susi. Hindi ito pamilyar. Hindi ito susi ng kanilang bahay, ng kanilang mga sasakyan o ng kanilang bodega. Nakakabit ito sa isang maliit na leather tag na may nakaukit na logo at pangalan, Harbor View Residences. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Harbor View Residences, isang mamahaling condominium complex sa kabilang bahagi ng lungsod malayo sa kanilang tinitirhan. Bakit magkakaroon si Catherine ng susi para doon? Ang puso ni Ricardo ay nagsimulang tumibok. Nang mas mabilis, isang kabog na puno ng pangamba at masamang kutob. Ibinalik niya ang susi sa kanyang bulsa na parabang ito'y isang ebidensya sa isang krimen. Ang krimen ng pagtataksil. Nang mga sandaling iyon, ang laptop ni Catherine sa mesa ay tila tumatawag sa kanya. Naiwan itong nakabukas. Alam niyang mali isang paglabag sa tiwalang matagal na nilang pinanghahawakan. Pero ang tiwalang iyon ay nawasak na kaninang tanghali sa labi ng isang malamig na gusali. Umupo siya at marahang iginalawang mouse. Ang screen ay umilaw, ipinapakita ang kanyang email inbox. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghahanap, hindi sigurado kung ano ang hinahanap, hanggang sa isang subject line ang pumukaw sa kanyang pansin. Booking Confirmation Palawan Leadership Summit. Binuksan niya ito. Ito ay isang email mula sa isang luxury resort sa El Nido, Palawan. Isang kumpirmasyon para sa isang 3 araw, 2 gabing pamamalagi sa isang premier villa. Para sa susunod na buwan, ngunit hindi ang lugar o ang petsa ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ang mga pangalan ng mga bisita, Miss Catherine De Leon and Mr. Adrian Alcantara. Isang suntok sa sikmura, mas malakas, mas masakit kaysa kanina. Hindi lang ito isang simpleng relasyon. May mga plano sila, mga planong hindi siya kasama. Ang Leadership Summit ay isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang romantikong bakasyon. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. "Dad, I'm home." Ang masiglang boses ni Mia, ang kanilang 9 taong gulang na anak, ay pumuno sa katahimikan. Mabilis na isinara ni Ricardo ang email at tumayo. Pilit na ngumingiti habang papalapit ang anak. "Hey, princess!" Bati niya, hinalikan ito sa noo. "Kamusta ang klase?" "Okay lang, Dad. Nakakapagod. Hey, tumawag si Mom kanina. Sabi niya, baka magtagaytay daw tayo next month para makapag-relax naman daw siya. Ang tagal na nating hindi na-go out of town, na tayong 3 lang." Ang bawat salita ni Mia ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Ricardo. Tagaytay. Isang simpleng pangarap ng kanyang anak, habang ang ina nito ay may ibang planong biyahe kasama ang ibang lalaki. Paano niya sasabihin sa anak na ang pamilyang pinahahalagahan nito ay unti-unti nang winawasak? "Titingnan natin, anak. Alam mo naman ang mommy mo laging busy." Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito napansin ni Mia. "Kaya nga, Dad, kailangan niya yon." "O sige, akyat muna ako, magbibihis lang." Umakyat si Mia sa kanyang silid, iniwan si Ricardo na muling mag-isa sa kanyang mga natuklasan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito na ang simula
ng isang masakit na katotohanan. Kinapa niya ang susi sa kanyang bulsa. Malamig, matigas, totoo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya mananatili sa dilim. Hahanapin niya ang pinto na kayang buksan ng susing ito. Kahit ano pa ang naghihintay sa likod nito, kailangan niyang malaman. Kinabukasan ng almusal ay dinaan sa pilit ng ngitian at mga maiikling sagutan. Si Mia, walang kamalay-malay, ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano sa unibersidad. Si Catherine sa kabilang banda ay abala sa kanyang telepono, ang mga daliri mabilis, na nagtatype ang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. At si Ricardo, pinapanood silang dalawa, tila isang manonood sa isang dula na alam na niya ang trahedyang katapusan. May pupuntahan lang ako sandali, may bibilin lang sa hardware. Paalam ni Ricardo pagkatapos ng almusal. Isang simpleng kasinungalingan, ngunit mabigat sa kanyang dila. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang pagsasama na kailangan niyang magsinungaling para lang alamin ang katotohanan. Okay, Dad. Ingat ka. Sagot ni Mia. Tumangulang si Catherine, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng telepono. Sa loob ng sasakyan ng susi ay tila may sariling bigat sa kanyang palad. Habang binabagtas niya ang kahabaan ng EDSA ang mga pamilyar na tanawin, ay tila dumaan lang na parang mga multo. Ang kanyang destinasyon, Harborview Residences. Ang pangalan pa lang ay isang kabalintunaan. Anong tanawin ang naghihintay sa kanya doon? Ang gusali ay moderno at elegante, ang salaming bintana. Nito'y kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang tipo ng lugar na pinapangarap ni Catherine. Malinis, bago walang bakas ng nakaraan. Walang bakas ni Ricardo. Ipinark niya ang sasakyan sa isang sulok at nanatili sa loob ng ilang minuto, kinakalma ang sarili. Ito na yon. Ang punto kung saan, wala nang balikan. Huminga siya ng malalim, kinuha ang susi at bumaba. Ang lobby ay tahimik at malamig. Walang nakapansin sa kanya habang dire-diretso siyang naglakad papunta sa elevator. Pinindot niya ang numerong 2. Sa pag-akyat ng elevator, bawat palapag ay tila isang pagbilang patungo sa kanyang hatol. Tumigil ito sa ikalawang palapag. Hinarap niya ang pinto ng apartment 214. Ang kamay niya'y nanginginig habang isinusuot ang susi sa seradura. Pinihit niya ito. Isang mahinang click ang tumapos sa katahimikan. Itinulak niya ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang tagpuan. Ito ay isang tahanan. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Catherine ay sumalubong sa kanya, ngunit may kahalong amoy ng panlalaking cologne. Ang sala ay maayos na naidekorasyonan sa istilong minimalist, ang istilong laging gustong gawin ni Catherine sa kanilang bahay, ngunit laging sinasabi ni Ricardo na masyadong malamig. Dito nagawa niya. Ngunit ang mga litratong nakapatong sa isang estante ang tuluyang dumurog sa kanya. Isang litrato nila ni Adrian sa isang beach. Ang ulo ni Catherine ay nakasandal sa balikat nito. Ang tawa niya'y tila abot langit. Kapansin-pansin ang kawalan ng singsing sa kanyang daliri. Isa pang litrato, sa isang Christmas party, ang braso ni Adrian ay nakapulupot sa baywang ni Catherine sa paraang posesibo at puno ng pag-aari. At ang pinakamasakit sa lahat, isang selfie nilang dalawa. Sa loob ng kwartong yon, ang itsura nila'y bagong gising, magulo ang buhok, pero ang mga ngiti ay puno ng kontentong tanging magkasintahan lamang ang nakakaalam. Naglakad si Ricardo na parang isang multo sa loob ng apartment. Bawat bagay ay isang ebidensya ng pagtataksil. Sa kusina, may 2 tasa ng kape sa lababo. Sa banyo, 2 toothbrush sa isang baso. Sa loob ng walk-in closet ng kwarto, ang mga damit ni Catherine ay nakahanay sa tabi ng mga suit at polo ni Adrian. Ito ay isang kumpletong buhay, isang buhay na itinayo sa likod niya. Bumalik siya sa sala, ang mga tuhod ay tila manlalambot.
At doon sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita niya ang isang folder. Isang simpleng brown folder, ngunit ang nakasulat dito, sa mismong sulat kamay ni Catherine, ang nagpatigil sa kanyang mundo, mga plano sa hinaharap. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga brochure ng bakasyon o mga plano para sa negosyo. Ito ay isang detalyadong plano para sa kanilang paghihiwalay. Nakalagay doon ang pangalan ng isang law firm, ang buod ng kanilang mga naging pag-uusap. Ang estratehiya ay malinaw at malupit ipipinta si Ricardo bilang isang asawang pabaya, isang lalaking walang ambisyon na naging hadlang sa pag-unlad ni Catherine. Ang kanyang pagpili na magretiro para sa pamilya ay gagamitin laban sa kanya, gagawing katibayan ng kanyang kakulangan sa pangarap. Ang kanyang pagiging kontento sa simpleng buhay ay ilalarawan bilang pagiging emosyonal na malayo at hindi makasabay sa mundo ng kanyang asawa. May mga listahan pa ng mga insidente, mga petsa, kung kailan mas pinili niyang manatili sa bahay kaysa sumama sa mga social event, mga pagkakataong tinanggihan niya ang mungkahi nitong mag-invest sa mga high-risk na negosyo. Ang bawat kilos niya ng pagmamahal at pagpapakumbaba ay binaluktot para maging armas na gagamitin laban sa kanya. Napasandal si Ricardo sa pader. Hindi na siya makahinga. Ang babaeng pinakasalan niya ang ina ng kanyang anak ay hindi lang siya niloloko. Plinano nito sa malamig at kalkuladong paraan ang pagsira sa kanyang pagkatao para lamang maging malinis ang kanyang pag-alis. Sa gitna ng paninikip ng kanyang dibdib, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa sakit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang lahat. Ang mga litrato sa estante, ang mga damit sa closet, ang 2 toothbrush, at higit sa lahat, bawat pahina ng mga plano sa hinaharap. Bawat click ng kamera ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Habang kinukuhanan niya ang huling pahina, biglang nagring ang kanyang telepono. Nag-flash ang pangalan ni Catherine sa screen. Sinagot niya ito. "Mahal na, patawag ka." Sabi niya, nagulat sa sariling kakayahang panatilihing kalmado ang boses. "Nasan ka? Tumawag si Mia, hinahanap ka." "Akala ko ba? Sa hardware ka lang." May bahid ng iritasyon sa boses ni Catherine. "Pauwi na. Medyo na traffic lang." Sagot ni Ricardo habang nakatayo sa gitna ng lihim na mundo ng kanyang asawa. "Sige. Bilisan mo. May dinner tayo mamaya kasama ang mga pinsan ko. Huwag mong kakalimutan." Pagkababa ng telepono, mabilis na kumilos si Ricardo. Maingat niyang isinara ang folder, ibinalik sa eksaktong pwesto nito. Tinitigan niya ang apartment sa huling pagkakataon, isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Lumabas siya, nilak ang pinto at naglakad pabalik sa elevator. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa kanina. Ang sakit ay naroon pa rin humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon, meron na itong kasama, ebidensya, at isang plano. Habang minamaneho niya ang sasakyan, pauwi alam niyang isang malaking pagbabago ang naghihintay. Kailangan niyang harapin si Catherine sa kanilang hapunan, mamayang ngumiti sa kanyang mga pinsan at magpanggap na ang lahat ay normal. Ngunit alam din niya sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso na ang pagpapanggap ay malapit nang matapos. Ang bagyo ay paparating na. At sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ito. Ang umagang yon ay may dalang kakaibang lamig. Sa hapagkainan, ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ay tila hindi kayang pawiin ang tensyong namamagitan kina Ricardo at Catherine. Si Mia sa kanyang kabataan ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa kanilang almusal. "Dad, ang sarap ng sinangag mo as always." Puri ni Mia habang masiglang kumakain. "Salamat anak," sagot ni Ricardo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa asawa na abala na namang muli sa pag-scroll sa kanyang telepono habang humihigop ng kape.
Tila wala itong pakialam sa mundo sa labas ng maliit na screen na yon. Natapos kumain si Mia at nagpaalam na para sa kanyang klase. Bye mom, bye dad. Ingat ka mahal, sabay na sagot ng mag-asawa. Ngunit nang magsara ang pinto at silang dalawa na lang ang naiwan ang katahimikan ay naging mabigat at halos nakakabingi. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang kubyertos. Ang tunog nito sa plato ay tila isang hudyat. Catherine. Panimula niya ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Kamusta na pala ang paghahanda para sa leadership summit ninyo sa Palawan sa susunod na buwan? Natigilan si Catherine. Ibinaling niya ang tingin. Mula sa telepono, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngamangiting sanay na sanay sa pagsisinungaling. Ay oo, maayos naman. Maraming kailangang i-finalize. It's a big event, Ricardo. Critical for the company's 5-year plan. Si Adrian ang nangunguna sa logistics, kaya alam kong magiging maayos ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Ang pagbanggit pa sa pangalan ni Adrian ay isang sampal. Tumango si Ricardo dahan-dahan. Mukhang masaya yan. Isang villa para sa 2 tao. Siguradong maraming leadership discussions kayong magagawa doon. Doon ang nangiti ni Catherine ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. What are you talking about? Sa halip na sumagot, kinuha ni Ricardo ang folder na inihanda niya mula sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan binuksan niya ito at sa isang mabilis, ngunit kontroladong galaw, ikinalat ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Ang mga makukulay na larawan sila ni Adrian sa beach, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, ang selfie sa kwarto ay kumalat sa pagitan ng kanilang mga plato ng almusal. Ang mukha ni Catherine ay biglang namutla. Ang maskara ng perpektong CEO ay nabasag sa isang iglap. Nakita ni Ricardo ang lahat, ang gulat, ang takot, at pagkatapos ang mabilis na pagbabago nito tungo sa isang malamig na pagmamatigas. Ano to, Ricardo? Tanong niya, ang boses ay nagsisimulang tumaas. Pinapasundan mo ba ako? Ganyan ka na ba, kadesperado? Ngumisi si Ricardo, isang nangising walang bahid ng saya. Hindi ko kailangang ipasundo ka, Catherine. Kusamong iniwan ang mga bakas mo. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang susi ng apartment at marahang inilapag sa ibabaw ng isa sa mga litrato. At lalo na, hindi ko kailangang hulaan ang mga plano mo. Inilabas niya ang mga litrato ng folder na may titulong Mga Plano sa Hinaharap at ikinalat din ito. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Ang ebidensya ng kanyang buong plano, ang kanyang buong pagtataksil ay nakalatag na sa kanilang harapan. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkukunwari. Ang babaeng kaharap ngayon ni Ricardo ay hindi na ang asawa niya. Ito ay isang estrangherang may mga matang puno ng yelo. So alam mo na. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Mabuti naman. At least hindi na natin kailangang magpanggap. Magpanggap? Halos pabulong na, sabi ni Ricardo. 28 taon, Catherine. Akala ko pagmamahal. Pagpapanggap lang pala yon para sa'yo. Tumawa si Catherine, isang tawang mapait at puno ng pangungutya. Huwag ka ngang maging melodramatiko, Ricardo. Matagal nang patay ang pagsasamang to. Matagal na. Ako lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na aminin. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Habang ako lumalago, nagtatayo ng imperyo, ikaw ano? Nasiyahan ka na lang sa maliit mong mundo, sa hardin mo, sa mga libro mo. Naiwan ka na, Ricardo, at hindi ko pwedeng hayaang hilahin mo ako pababa. Ang bawat salita ay isang saksak. Ang sakit na naramdaman ni Ricardo sa mga nakalipas na araw ay biglang napalitan ng nag-aapoy na galit. Kaya naghahanap ka ng iba. Sigaw niya, tumatayo na rin. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay.
Kaya gumawa ka ng isang buong plano para sirain ako, para palabasin na ako ang may kasalanan, para lang mapadali ang pagpapalit mo sa akin. I'm upgrading, not replacing. Isinigaw ni Catherine, pabalik ang muka'y namumula na sa galit. I deserve someone who is my equal. Hindi isang lalaking kontento nang maging anino ko lang. Wala kang karapatan. Dumagundong ang boses ni Ricardo. Wala kang karapatan na yurakan ang lahat ng pinagsamahan natin. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Catherine. Dahil sa galit at sa pagkawala ng kontrol, mabilis siyang humakbang pasugod at sa lahat ng kanyang lakas, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ricardo. Pak! Ang tunog ay tila bumasag sa katahimikan ng umaga. Natigilan si Ricardo hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mismong akto. Ang babaeng minahal niya ay sinaktan siya. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog. Ngunit hindi siya gumanti ng kaparehong dahas. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa baso ng tubig sa kanyang harapan. Mabilis niya itong dinampot. Hindi, nagsimulang sabihin ni Catherine, nakikita ang balak sa kanyang mga mata. Huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw inihagis ni Ricardo ang laman ng baso sa mukha ni Catherine. Ang malamig na tubig ay tumalsik sa kanyang perpektong ayos na buhok at mamahaling damit bumuhos pababa sa mesa. Ang mga papel ng kanyang mga plano sa hinaharap ay nabasa ang tinta ay nagsimulang kumalat na parang mga itim na luha. Napatanga si Catherine basang-basa at hindi makapaniwala. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto sa kanilang likuran. Si Mia, nakalimutan pala ang kanyang ID, ay bumalik. At ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tanawing kanyang naabutan ng kanyang ama. Nakatayo at nanginginig sa galit, hawak ang isang basong walang laman. Ang kanyang ina, basang-basa, ang damit ang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. At sa pagitan nila sa mesa ang nagkalat na mga litrato ng kanyang ina, kasama ang ibang lalaki. Ang hininga ni Mia ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mom! Dad! Halos pabulong niyang tanong bago sumigaw sa sakit at pagkalito. Anong nangyayari dito? Ang sigaw ni Mia ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng digmaan, nagpatigil sa lahat. Ang galit sa mga mata ni Ricardo at Catherine ay napalitan ng pagkataranta nang makita ang kanilang anak, nakatayo sa may pinto. Ang muka ay larawan ng purong sakit at pagkalito. Mia, anak. Si Ricardo, ang unang nakapagsalita, ang boses ay basag. Itinago niya ang mga litrato sa likod, isang huling walang saysay na pagtatangka na protektahan ng anak mula sa katotohanang nakalatag na. Ngunit huli na, ang mga mata ni Mia ay nakapako na sa isang litrato na hindi naagaw ni Ricardo ang selfie ni Catherine at Adrian sa kwarto ang pinakalantad sa lahat. Dahan-dahan lumapit siya sa mesa, kinuha ito. Ang mga kamay ay nanginginig. Sino to, ma'am? Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Bakit kayo magkasama ni Tito Adrian? Hindi makasagot si Catherine. Ang kanyang husay sa salita, ang kanyang kapangyarihan bilang CEO ay naglahong parang bula sa harap ng nasasaktang tingin ng sariling anak. Mia, let me explain. Explain what? Sigaw ni Mia, ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ipaliwanag mo kung bakit sinaktan ka ni Dad. O ipaliwanag mo kung bakit may litrato kang ganito kasama ang business partner mo. Anong totoo dito? Binalingan niya si Ricardo. Dad, bakit mo siya binasa ng tubig? Anong ginawa niya? Hindi alam ni Ricardo ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag ang 28 taon ng pag-ibig at 3 taon ng kasinungalingan sa loob ng ilang minuto? Anak, mag-usap tayo. Pero umiling si Mia, ang muka'y puno ng pighati. Ayokong makinig sa inyo. Binitawan niya ang litrato na para bang ito'y apoy tumalikod at kumaripas ng takbo palabas ng bahay, isinasara ang pinto ng malakas.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan sina Ricardo at Catherine, dalawang estranghero, sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Walang nagsalita. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at mga susi. Lumakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Catherine, ang boses ay malamig pa rin, ngunit may bahid na ng kawalan ng katiyakan. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Sagot ni Ricardo, hindi man lang siya tinitingnan. Ang anak natin na nadamay sa ginawa mo. Lumabas siya ng bahay, iniwan si Catherine na mag-isa, kasama ang mga basang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Maghapon na hindi makontak si Mia. Ang kanyang telepono ay nakapatay. Si Ricardo ay nag-aalala, ngunit binigyan niya muna ng espasyo ang anak. Alam niyang kailangan nitong huminga. Sa halip ginamit niya ang oras para kumilos. Tinawagan niya ang pangalan ng abogado na nirekomenda ng isang kaibigan, si Attorney Salvador Reyes, kilala bilang isang matalino at agresibong family lawyer. Kailangan ko ng tulong. Sabi ni Ricardo sa telepono, ang boses ay pagod ngunit determinado. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon mula sa natuklasan sa opisina hanggang sa folder ng mga plano. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya ng ebidensya mo, Mr. De Leon. Sabi ng abogado. Huwag kang mag-alala. Ang plano niyang idiin ka ay babalik sa kanya. We will fight this. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Ricardo ng kaunting pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa BGC, ginawa ni Catherine ang sarili niyang hakbang. Tinawagan niya ang kanyang nakatatandang kapatid si Eileen. Ate, I need you. Sabi niya, ang boses ay sinadyang gawing mahina at puno ng hinagpis. Pagdating ni Eileen, nakita niya si Catherine na umiyak. Anong nangyari sa'yo, Kath? Bakit ka nagkakaganyan? At doon isinalaysay ni Catherine ang isang bersyon ng katotohanan. Isang bersyon kung saan siya ang biktima. Matagal na kaming hindi okay ni Ricardo, ate. He's become so tough and so cold. I tried, God knows I tried to reach out to him. Pero wala. And then, may nakilala akong iba. Si Adrian. He made me feel alive again. Catherine, nagloko ka. Gulat na tanong ni Eileen. Hindi sa ganoon, ate. It just happened. At nalaman ni Ricardo. Nagwala siya. Binuhusan niya ako ng tubig. Tinakot niya ako. At ngayon sinusubukan niyang kunin ang lahat sa akin. Kahit si Mia, kinukuha niya ang loob para magalit sa akin. Niyakap ni Eileen ang kapatid. Grabe naman si Ricardo. Hindi ko akalain na magagawa niya iyan. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Pamilya tayo. Hindi ka namin pababayaan. Naramdaman ni Catherine ang paggaan ng loob. Nakuha niya ang unang kakampi. Gabi na nang makatanggap si Ricardo ng text mula kay Mia. Dad, I'm at Tita Elena's house. I'm okay. I just need space. Don't worry about me. Si Elena ay kapatid ni Ricardo. Nakahinga siya ng maluwag. Ligtas ang kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text na lang siya pabalik. Okay, anak. I love you. Just call me if you need anything. Pagkatapos tumayo si Ricardo at lumapit sa bintana, tinitingnan ang madilim na hardin sa labas. Ang bahay ay malaki at walang buhay. Alam niyang nagsisimula na ang digmaan. Si Catherine ay tiyak na kumikilos na kinukuha ang simpatya ng kanyang pamilya. Ngunit hindi na natatakot si Ricardo. Ang pag-aalala para kay Mia at ang determinasyong lumaban ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na ito laban para lang sa kanyang sarili o sa kanyang yaman. Ito ay laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts, isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ngunit alam niyang kailangan niya ngayon. Ang numero ni Mr. Francisco Vargas, ang chairman ng Board of Directors sa kumpanya ni Catherine.
Hindi na siya ang magiging mabait at suportadong asawa. Kung gusto ni Catherine ng laban, bibigyan niya ito ng isang laban na hindi nito malilimutan. Pinindot niya ang dial. Ito na ang simula ng kanyang ganti, Lunes ng umaga. Para kay Catherine, ito dapat ay simula ng isang linggo ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit nang pumasok siya sa kanyang opisina, isang malamig na pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang executive assistant ay tila umiiwas sa kanyang tingin. Ma'am, pinapatawag po kayo ni Mr. Vargas. Emergency board meeting daw po. Sa main conference room in 15 minutes. Napakunot ang noo ni Catherine. Isang biglaang meeting si Francisco Vargas ang chairman ay bihirang magpatawag ng ganoon nang walang sapat na abiso. Tungkol saan daw? Hindi po sinabi, ma'am, pero nandoon na po ang buong board. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Catherine, ngunit iwinaksin niya ito. Pumasok siya sa kanyang opisina, humarap sa salamin at inayos ang sarili. Ipinakita niya ang imahe ng isang CEO na walang kinatatakutan. Ngunit sa loob-loob niya, may isang tanong na umuulit-ulit. Posible kayang pagpasok niya sa conference room, ang atmosfera ay mabigat. Ang mga miyembro ng board, mga seryosong lalaki at babae na dati nakikipagtawanan sa kanya ay nakaupo. Nang tahimik ang mga mukha'y walang ekspresyon. Sa gitna sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Mr. Vargas, ang kanyang mukha ay parang bato. Catherine, salamat sa pagdating mo. Simula ni Mr. Vargas, ang boses ay formal at walang bahid ng init. May nakarating sa aming impormasyon na kailangan naming linawin. Isang impormasyon tungkol sa corporate governance. Nanlamig si Catherine. Partikular na pagpapatuloy ng chairman tungkol sa mga biglaang pagbabago sa istruktura ng kumpanya at ang paglilipat ng mga kritikal na responsibilidad kay Mr. Alcantara, ang ating COO, nang hindi dumadaan sa tamang proseso ng approval ng board. Napatanga si Catherine. Paano? Paano nila nalaman? Tanging isang tao lang ang posibleng nasa likod nito. Ricardo. Francisco. Sabi niya, pilit pinapakalma ang kanyang boses. Ang mga ginawa ko ay para sa kapakanan ng kumpanya. Operational adjustments lang iyon para mapabilis ang ating pag-unlad. Operational adjustments tanong ng isang board member. Ang pagbibigay sa COO ng kapangyarihang aprubahan ang mga proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay hindi adjustment, Catherine. That's a major shift in corporate authority. Sinubukan ni Catherine na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang bawat tanong ng board ay tila isang patibong. Malinaw na may hawak silang impormasyon. Malinaw na may nagsumbong. At habang tinitingnan niya ang mga seryosong mukha sa kanyang paligid, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng imperyong kanyang itinayo. Gabi na nang umuwi si Catherine. Ang kanyang maghapong lakas ay naubos sa pagsagot sa mga tanong at pagtatanggol sa kanyang mga desisyon. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Ricardo sa sala, nagbabasa ng libro kalmado na para bang wala siyang kinalaman sa impyernong pinagdaanan niya. Ang kalmadong itsura ni Ricardo ang lalong nagsindi sa kanyang galit. Ikaw, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Ikaw ang may gawa nito. Ibinaba ni Ricardo ang libro at tumingin sa kanya ang mga matay walang emosyon. Ang alin, Catherine, huwag ka nang magkunwari. Isinigaw niya, ibinagsak ang kanyang mamahaling bag sa sahig. Ang meeting, ang board. Tinawagan mo sila, siniraan mo ako sa kanila. Sinusubukan mong sirain ang karir ko. Hindi ko kailangang sirain ka, Catherine. Mahinahong sagot ni Ricardo, tumatayo. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Ibinigay ko lang sa kanila ang katotohanan. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan. Anong alam mo sa katotohanan? Sigaw niya pabalik, lumalapit. Ang alam mo lang ay ang manatili sa bahay na tumaging isang talunan habang ako ang nagpapakapagod para sa lahat.
Talunan. Ngumisi si Ricardo. Ako ba ang talunan o ang babaeng kailangang manloko para lang maramdamang nananalo siya? Sinira mo ang pamilya natin para sa lalaking iyon. At ngayon, nagagalit ka dahil ang mga kasinungalingan mo sa trabaho ay nabubunyag na rin. Wala kang pakialam sa pamilya. Ang gusto mo lang ay makaganti. Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Catherine ang sarili. Sumugod siya ang mga kamay inakaumang para siyang kalmutin o sampalin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Ricardo. Bago pa man dumapo ang mga kamay ni Catherine, mabilis niyang sinalo ang parehong pulsuhan nito. Mahigpit. Ang lakas na nanggagaling sa mga taon ng paghahardin at simpleng trabaho sa bahay ay ikinagulat ni Catherine. Bibitiwan mo ako. Sigaw niya sinusubukang pumiglas. Tapos na ang pananakit mo, Catherine. Sabi ni Ricardo, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang mga mata niya ay direktang nakatitig sa kanya. Walang bakas ng dating Ricardo na laging nagpaparaya. Huwag na huwag mo nang susubukang saktan ako ulit. Sa isang mabilis at malakas na tulak, itinulak niya si Catherine palayo. Dahil sa lakas na walan ito ng balanse at bumagsak sa malambot na sofa. Hindi ito nasaktan, ngunit ang kanyang dignidad ay tuluyang nawasak. Napatitig si Catherine, mula sa sofa ang dibdib ay umaakyat baba, ang mga matay puno ng pinaghalong galit at sa unang pagkakataon, takot. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Ricardong kilala niya. Ito ay isang taong handang lumaban. Ang bored malamig, na sabi ni Ricardo, inaayos ang kanyang damit, ay nag-anunsyo na. Sususpendihin si Adrian habang iniimbestigahan ang conflict of interest sa pagitan ninyo. Good luck explaining that, CEO. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Iniwan si Catherine na nakaupo sa sofa, napapalibutan ng katahimikan ng malaking bahay at ng mga guho ng kanyang perpektong buhay. Ang balita tungkol sa suspension ni Adrian ay mabilis na kumalat sa mundo ng korporasyon. Para kay Catherine, bawat bulungan sa opisina, bawat tingin na umiiwas sa kanya ay isang dagok. Ang kontrol na dati niyang hawak ay unti-unting nawawala. Ngunit meron pa siyang isang sandata, ang simpatya ng kanyang pamilya. At ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang kanyang ate Eileen. Kaya naman nang tumawag si Eileen at sinabing gusto nitong kausapin si Ricardo para pagsabihan pumayag na. Pumayag si Catherine. Ito na ang pagkakataon niya. Siguradong kakampihan siya ng kanyang ate. Nagkita si Ricardo at Eileen sa isang tahimik na kapihan sa San Juan, isang neutral na lugar. Pagdating ni Ricardo, ang mukha ni Eileen ay seryoso at puno ng pag-aalala para sa kapatid. Ricardo, kailangan nating mag-usap. Simula ni Eileen, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi sa akin ni Catherine ang nangyari. Alam kong nagkamali siya, pero hindi tama ang ginagawa mo. Sinisira mo ang buhay niya, ang karir na pinaghirapan niya. Kalmado lang si Ricardo. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa. Eileen, mahal mo ba ang kapatid mo? Oo naman, kaya nga ako nandito. Kung gayon, sabi ni Ricardo, dapat malaman mo ang buong katotohanan, hindi lang ang bersyon ng kwento na pabor sa kanya. Binuksan ni Ricardo ang kanyang telepono. Hindi niya ipinakita ang mga litrato nila ni Adrian. Iyon ay masyadong personal. Sa halip ipinakita niya ang mga litrato ng folder na may titulong Mga Plano sa Hinaharap. Basahin mo, sabi niya. Napakunot ang noo ni Eileen. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat sa screen. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagiging depensibo, napalitan ito ng pagkalito. Pagkatapos ay gulat at sa huli, purong pagkadismaya. Nakita niya ang detalyadong plano kung paano ipipinta si Ricardo bilang isang masamang asawa. Nakita niya ang mga kalkulasyon kung paano makukuha ni Catherine ang malaking parte ng kanilang yaman. Nakita niya ang malamig at walang awang estratehiya. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Eileen,
Inaangat ang tingin kay Ricardo. Plinano niya to lahat. Tumango si Ricardo. Bago ko pa man nalaman ang tungkol sa kanila, ni Adrian, may plano na siyang sirain ako. Ang sinabi niya sa'yo, Eileen, ay isang kasinungalingan para makuha ang simpatsya mo. Ang totoo, hindi ako ang sumisira sa kanya. Matagal na niyang sinira ang sarili niya at ang pamilya natin. Napapasandal si Eileen sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Ang kapatid na pinagtatanggol niya ay isang taong hindi niya nakilala. Hindi ko alam. Ngayon alam mo na, malumanay na, sabi ni Ricardo. Hindi ako humihingi ng tulong sa'yo. Ang hinihiling ko lang ay huwag kang maging bahagi ng kanyang mga kasinungalingan. Samamantala, sa bahay ni na Ricardo, nagkaroon ng lakas ng loob si Mia na umuwi. Hindi para sa kanyang ina, kundi para kumuha ng ilang gamit. Ngunit naabutan niya si Catherine sa sala naghihintay. Anak, mag-usap tayo please. Pagmamakaawa ni Catherine. Umupo si Mia sa kabilang dulo ng sofa, nagpapanatili ng distansya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng paghanga para sa ina ay ngayon malamig at mapanuri. Ano pa ang pag-uusapan natin, Mom? Tanong niya. Nagsinungaling ka sa amin. Nagsinungaling ka kay Dad. Hindi ganoon kasimple yon, Mia. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, tumawa si Mia ng mapait. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagagawang matulog sa gabi katabi ni Dad habang may iba ka ng buhay na binubuo kasama ng ibang tao. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo kami nagawang lokohin ng ganito katagal. Mahal kita, anak. Walang nagbago doon. Talaga, Mom. Tumayo si Mia, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Dahil ang pagmamahal na alam ko ay hindi nanloloko. Ang pagmamahal na itinuro sa akin ni Dad ay tapat. Ang ginawa mo, hindi ko alam kung ano yon, pero hindi pagmamahal yon. Mia, nawala na ang respeto ko sa iyo, Mom. Sabi ni Mia, ang mga salita ay tila mga punyal. Hindi ko na alam kung sino ka, at sa ngayon ayoko munang alamin. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng bahay, iniwan si Catherine na tulala at nasasaktan sa paraang hindi pa niya naramdaman noon. Ang pagkawala ng paghanga mula sa kanyang anak ay mas masakit kaysa sa anumang problema sa opisina. Kinagabihan habang nag-iisa si Catherine sa malaking bahay, tumunog ang kanyang telepono. Si Eileen. Inaasahan niyang makarinig ng mga salita ng suporta. Kath, sabi ni Eileen sa kabilang linya, ang boses ay nanginginig. Kinausap ko si Ricardo. Ate, anong sabi niya? Sinabi mo ba sa kanya na pinakita niya sa akin ang lahat, Catherine? Putol ni Eileen. Ang mga plano mo, ang estratehiya mo, lahat. Katahimikan. Bakit, Kat? Tanong ni Eileen, ang boses ay basag na. Bakit ka nagsinungaling pati sa akin? Ginawa mo akong tanga. Pinagtanggol kita. Ate, hindi mo naiintindihan? Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawa yan sa asawa mo, sa anak mo, at sa akin. Huwag mo na muna akong tatawagan, Catherine. Kailangan kong mag-isip. Click. Ibinaba ni Eileen ang telepono. Nawala na ang huling kakampi ni Catherine. Ang kapatid niya, ang anak niya. Lahat sila unti-unting lumalayo. Ang mga pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang lihim na mundo ay isa-isang gumuho. At ngayon, siya ay naiwang mag-isa sa gitna walang matakbuhan. Habang nakaupo siya sa dilim, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Mula kay Attorney Salvador Reyes, ang abogado ni Ricardo. Subject: invitation to a meeting regarding asset settlement. Ang kalakip na mensahe ay maikli at direkta. We would like to discuss the division of your conjugal properties based on new evidence that has recently come to light. We expect your full cooperation. Ang formal na tono ng email ay isang malinaw na mensahe. Tapos na ang pagpapanggap. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Catherine na siya ay dehado. Ang tawag ay dumating isang Biyernes ng hapon
habang si Catherine ay nasa gitna ng pag-aaral sa mga dokumentong legal na ipinadala ng abogado ni Ricardo. Ang pangalan ni Adrian ang lumitaw sa screen. Sa isang iglap, isang bahagi niya ang umasa. Baka may magandang balita, baka nakahanap siya ng paraan. Adrian? Sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tapos na Catherine, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ni Adrian ay walang buhay, walang bakas ng dating kumpiyansa. Tinanggal na nila ako. Terminated effective immediately. Napahawak ng mahigpit si Catherine sa kanyang mesa. Ano? Paano hindi? Hindi pwede. Lalabanan natin to. Magkasama tayo dito. Isang mapait na tawa ang narinig niya. Magkasama, Catherine, nadamay ako dahil sa'yo. Dahil sa gulo mo, akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko ba mas matalino ka sa kanila? Adrian, please. Huwag ganito. Mahal kita. Akala ko ba mahal mo rin ako? Pagmamakaawa niya ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ang pagmamahal natin, ang tono ni Adrian ay puno ng panunuya. Masaya lang yon habang nananalo tayo. Masaya lang habang tayo ang nasa taas. Pero ngayon, sinira mo ang career ko, Catherine. Sinira mo ang buhay ko. Paano kita mamahalin ngayon? Katahimikan. Huwag mo na akong tatawagan, sabi ni Adrian bago tuluyang maputol ang linya. Click. Nakatitig lang si Catherine sa telepono. Ang lalaking pinagsugal niya ng lahat ay iniwan siya sa isang iglap. Ang kanilang dakilang pag-ibig ay isa lang palang kasunduan na may bisa lamang habang sila'y nagtatagumpay. Ngayong bumabagsak na siya, nag-iisa na siyang haharap sa lahat. Hindi pa man siya nakakabawi, pumasok ang kanyang assistant. Ma'am, pinapatawag po kayo ulit ni Mr. Vargas sa opisina niya. Pagpasok niya sa opisina ng chairman, alam na niya. Ang desisyon ng board ay pinal na. Catherine, sabi ni Mr. Vargas, ang tono ay formal at malamig. The board has concluded its investigation. Natagpuan namin ang sapat na batayan para sa gross negligence at undisclosed conflict of interest. Dapat sana ay termination ng hatol. Napigil ni Catherine ang kanyang hininga. Ngunit, pagpapatuloy nito para maiwasan ang iskandalo sa publiko, hindi ka namin tatanggalin. Sa ngayon, ngunit epektibo agad-agad, lahat ng major decisions mo bilang CEO ay kailangang dumaan sa approval ng bagong itatalagang Chief Operating Officer. You will report directly to him. Malinaw ba? Ang bawat salita ay isang sampal. Isang CEO na kailangang magpaalam sa kanyang sariling COO. Isa siyang reyna na tinanggalan ng korona, isang pinuno na tinanggalan ng kapangyarihan, isang CEO sa pangalan na lang. Ito ay isang mabagal at pampublikong pagpapahirap, mas masahol pa sa agarang pagkakatanggal. Malinaw, Francisco. Sagot niya, ang bawat salita ay tila may lasa ng lason. Lumabas siya ng opisina, naglakad sa gitna ng mga empleyadong nagkukunwaring abala, ngunit alam niyang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang glass-walled office na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isa ng ngayong kulungan kung saan siya pagmamasdan ng lahat. Kinagabihan, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa Harborview Residences. Ang apartment na dati kanilang kanlungan at pugad ng pag-ibig ay tila isa na ngayong malamig na puntod. Pumasok siya at umupo sa sofa, tinitingnan ang mga litrato nila ni Adrian. Ang mga ngiti sa litrato ay tila nanunuya sa kanya. Lahat ay kasinungalingan. Kinabukasan, pilit siyang pumasok sa opisina. Kailangan niyang ipakita na hindi siya natitinag. Ngunit habang naglalakad siya, sa lobby isang lalaking nakauniforme ng isang courier service ang sumalubong sa kanya. Excuse me po, kayo po ba si Mrs. Catherine De Leon? Ako nga. Sagot niya, inaasahan na isang ordinaryong dokumento lang ito. Inabot ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. Sa harap ng maraming empleyado sa lobby, sinabi nito
Sa malinaw at malakas na boses na sapat na para marinig ng mga nasa paligid, pinapabigay po para sa inyo, ma'am. Summons para sa kasong diborsyo mula sa korte. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa lobby ay tila huminto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likidong bumuhos sa buong katawan niya. Kinuha niya ang sobre, ang mga kamay ay manhid. Naglakad siya papunta sa elevator, ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga tingin ng mga tao ay mga kutsilyong tumataraka sa kanyang likod. Pagdating niya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Tinitigan niya ang sobre sa kanyang kamay. Ito na ang pinal na selyo ng kanyang kabiguan. Nawala na si Adrian, nawala na ang kanyang kapangyarihan, nawala na ang respeto ng kanyang mga kasamahan. At ngayon, opisyal nang mawawala ang kanyang kasal. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair, habang ang mga ilaw ng Makati ay unti-unting namamatay at ang gabi ay lumalalim doon. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang nawasak na imperyo, si Catherine de Leon ay napahagulhol. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at masakit na pagtangis ng isang taong sa wakas ay natanto na wala na siyang matatatakbuhan. Ang meeting room ng law firm ay malamig at walang personalidad tulad ng usapang magaganap dito. Sa isang panig ng mesa nakaupo si Ricardo kasama si Attorney Reyes, kalmado at handa. Sa kabilang panig si Catherine kasama ang kanyang abogado, ang muka ay pagod at ang mga balikat ay tila may pabigat. My client, Mrs. De Leon, is willing to negotiate for a fair settlement. Simula ng abogado ni Catherine, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Fair counsel, ang konsepto ng fairness, ay medyo nagbago na, lalo na't mayroon tayong matibay na ebidensya ng adultery, economic abuse, through misuse of conjugal funds at premeditated legal manipulation. Hindi kami nandito para makipagnegosasyon. Nandito kami para idikta ang mga kondisyon. Inilatag ni Attorney Reyes ang kanilang proposal. Ang bahay ay mapupunta kay Ricardo at Mia. Ang kalahati ng joint savings ay mapupunta kay Ricardo kasama ang lahat ng perang napatunayang ginastos ni Catherine para sa kanyang lihim na buhay. Ang tanging matitira kay Catherine ay ang kanyang personal retirement fund at ang natitirang savings. This is unacceptable, protesta ng abogado ni Catherine. This is heavily one-sided. Consider it a generous offer, sagot ni Attorney Reyes. Ang alternatibo ay isang pampublikong paglilitis kung saan ilalabas namin ang lahat ng ebidensya. Ang mga litrato, ang testimonya ng security guard, ang mga bank statement. Isipin ninyo ang epekto niyan sa natitirang reputasyon ni Mrs. De Leon at sa stock value ng kanyang kumpanya. Isang banta. Isang napakalinaw at napaka-epektibong banta. Tumingin si Catherine sa kanyang abogado, ang mga matay nagmamakaawa. Umiling lang ang abogado. Ito ang pinakamagandang alok na makukuha nila. Walang sinabi si Catherine. Ang kanyang katahimikan ay pagsuko. Makalipas ang 2 linggo, ang kasunduan ay napirmahan na. Ngunit may isa pang pagsubok na kailangang harapin si Catherine. Ang ika-79 na kaarawan ng kanyang ama. Isang malaking pagtitipon ng buong angkan. Hindi siya pwedeng hindi pumunta. Pagdating niya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang sa Quezon City, ang hangin ay agad na naging mabigat. Ang mga pinsan na tita, na dati masayang bumabati sa kanya, ay tanging mga pilit ng ngiti at tango na lang ang isinasalubong. Ang balita, tulad ng apoy, ay kumalat na. Si Ricardo ay naroon din kasama si Mia. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ama na itinuring na rin niyang pangalawang magulang. Ang presensya ni Ricardo ay kalmado at kagalang-galang. Ang presensya ni Catherine ay tila isang multo sa sarili niyang handaan. Sa kalagitnaan ng hapunan, hindi na nakatiis ang isa sa kanyang mga tiyahin, si Tita Consuelo, ang kapatid ng kanyang ina,
at kilala sa pagiging prangka. "Catherine?" Sabi nito, ang boses ay sapat na para marinig ng buong mesa. "Napakaganda ng suot mo. Sigurado akong mahal yan. Sana lang ang dangal mo ay kasing mahal din ng damit mo." Natigilan ang lahat. Namula si Catherine. "Tita, wala po tayo sa lugar para pag-usapan yan." "Walang lugar." Tumawa si Tita Consuelo, isang tawang walang saya. "Sa harap ng pamilya, ito ang tamang lugar. Ipinahiya mo ang pangalan natin. Niloko mo ang isang mabuting lalaki tulad ni Ricardo. At para saan? Para sa isang lalaking iniwan ka rin naman pala." "Tumigil ka na, tita," sigaw ni Catherine nanginginig. Bakit? Dahil masakit pakinggan ang katotohanan. Tumayo si Tita Consuelo, ang mga matay nag-aapoy. "Ang ama mo hirap nang humarap sa mga kaibigan niya dahil sa ginawa mo. Ang pamangkin kong si Mia halos hindi na ngumingiti. Sinira mo ang pamilya mo dahil lang sa kalandian." Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Tita Consuelo. Kinuha niya ang kanyang kopita ng red wine. Sa harap ng buong pamilya, ibinuhos niya ang madilim na pulang alak sa puting-puting damit ni Catherine. Gasp! Ang alak ay kumalat sa mamahaling tela na parang dugo, isang matingkad na simbolo ng mantsa sa kanyang karangalan. Napatayo si Catherine, nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin. Walang kahit isang kumampi sa kanya. Kahit ang sarili niyang mga magulang ay nakayukulang hindi makatingin, hindi na niya kaya. Walang sinabi, tumalikod si Catherine at mabilis na naglakad palabas. Ang mga luha ng kahihiyan ay nagsisimula ng bumagsak. Ang tunog ng kanyang mga takong napapalayo, ang tanging maririnig sa tahimik na silid. Napanood ni Ricardo ang lahat, ngunit walang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Tanging awa. Tumingin siya kay Mia na nakatingin din sa kanya. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit nagkaintindihan sila. Tapos na. Ang lahat ay tapos na. Ilang linggo ang lumipas. Ang malaking bahay ay unti-unti nang nababawasan ng mga gamit ni Catherine. Isang hapon, habang tinutulungan ni Ricardo si Mia na ilagay sa mga kahon ang ilang libro at damit ng ina nito, naging tahimik sila. "Dad," basag ni Mia sa katahimikan. "Are you okay?" Ngumiti si Ricardo, isang tunay na ngiti. "Magiging okay din ako, anak. Tayo. Magiging okay din tayo." Inilagay niya ang huling kahon sa tabi ng pinto, handa ng kunin. Tumingin sila sa paligid ng sala. Mas maluwag na ngayon, mas tahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang mabigat at puno ng kasinungalingan. Ito ay isang katahimikang may dalang pangako. Isang pangako ng bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin ng Disyembre ay nagsisimula nang maging malamig, nagbabadya ng Kapaskuhan. Ngunit sa maliit na architectural studio na itinayo ni Ricardo sa likod bahay, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng muling nabuhay na pasyon. Sa harap niya ay isang malaking drafting table puno ng mga blueprints at sketches. Ito ay isang proyekto na matagal na niyang binitawan, isang community library and arts center para sa isang maliit na probinsya. Ngayon sa wakas, mayroon na siyang oras at inspirasyon para tapusin ito. Ang bawat guhit ng kanyang lapis ay tila isang paghilom, isang pagbabalik sa kung sino talaga siya bago siya naging anino ng kanyang asawa. Ang bahay ay iba na rin. Hindi na ito isang malaking mansyon na puno ng mga multo ng nakaraan. Ngayon, ito ay isang tahanan. Ang mga mabibigat na kurtina ay pinalitan ng mas magaan na tela, hinahayaang pumasok ang liwanag. Ang mga halaman sa hardin ay mas lalong yumabong sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tawa ni Mia ay muli nang naririnig sa bawat sulok. Ang relasyon nilang mag-ama ay mas lalong tumibay. Si Mia, matapos ang ilang buwan ng therapy at mahabang pag-uusap nila ni Ricardo, ay unti-unti nang natatanggap ang nangyari.
Nakikita niya ngayon ang kanyang ama hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Isang taong piniling bumangon at muling buuin ang sarili. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda, tinanong ni Mia, "Dad, may balita ka ba kay Mom?" Huminga ng malalim si Ricardo. "Ang huling narinig ko mula sa tita Eileen mo, lumipat na siya sa isang maliit na kondo sa Ortigas at nag-resign na siya sa kumpanya. Hindi na niya kinaya ang pressure. Deserve niya ba yun, Dad?" Tumingin si Ricardo sa malayo sa mga puno na sumasayaw sa hangin. Wala sa atin ang pwedeng magsabi kung ano ang deserve ng isang tao, anak. Ang masasabi ko lang, lahat tayo ay humaharap sa mga bunga ng ating mga piniling desisyon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Isang gabi habang nag-aayos si Ricardo ng kanyang mga gamit sa studio, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado, nag-atubili siya ngunit sinagot din. "Hello, Ricardo." Ang boses sa kabilang linya ay mahina pagod at halos hindi niya makilala. Ngunit alam niya kung kanino ito. Si Catherine. Katahimikan. Gusto ko lang humingi ng tawad." Sabi ni Catherine, ang boses ay nanginginig. "Sa lahat. Alam kong huli na. Alam kong wala nang magbabago. Pero kailangan kong sabihin." Nakinig lang si Ricardo. Mula nang mawala ang lahat, pagpapatuloy niya na-realize ko kung ano ang totoong mahalaga. Akala ko kapangyarihan. Akala ko tagumpay. Akala ko si Adrian. Pero lahat yon, bula lang pala. Ang totoo, ang pamilya, ikaw, si Mia, iyon pala ang totoo. May narinig siyang isang mahinang paghikbi. Alam kong wala na akong karapatang sabihin to, pero sana maging masaya ka, Ricardo. Maging masaya kayo ni Mia. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, walang galit na naramdaman si Ricardo. Tanging isang malalim na awa at isang pakiramdam ng pagtatapos. Sana, sagot niya sa wakas, ang boses ay kalmado at payapa. "Mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Catherine. Paalam." Ibinaba niya ang telepono. Hindi na niya kailangan pang marinig ang anumang kasunod. Iyon na ang huling kabanata. Isang pinto na tuluyan ng isinara. Kinabukasan, Linggo ng umaga. Ang araw ay maliwanag at ang langit ay bughaw. Lumabas si Ricardo sa beranda. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Nandoon na si Mia nakaupo at nagbabasa, hinihintay siya. "Para sa'yo," sabi ni Ricardo, inaabot ang isang tasa. "Salamat, Dad." Umupo si Ricardo sa tabi ng anak. Sa harapan nila ay ang hardin na puno ng buhay. Ang amoy ng kape ang huni ng mga ibon, ang init ng araw sa kanilang balat. Isang perpektong umaga. Tumingin si Mia sa kanya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You seem happy, Dad." Ngumiti pabalik si Ricardo. Isang ngiting totoo mula sa puso. Isang ngiting malaya. "Masaya ako, anak." Sabi niya, tinitingnan ang abot tanaw ng syudad sa malayo. Hindi na niya tinitingnan ang mga nagtataasang gusali bilang simbolo ng kapangyarihan ni Catherine. Ngayon, ang mga ito ay bahagi na lang ng tanawin. Isang tanawin na nagpapaalala sa kanya na sa bawat paglubog ng araw, laging may bagong umaga. Inakbayan niya si Mia at magkasama nilang pinanood ang mundo na gumigising. Wala nang bigat, wala nang kasinungalingan. Tanging sila na lang, ang kanilang tahanan at ang isang bagong simula. Ang sikat ng araw sa umaga ay may dalang bagong sigla para kay Ricardo. Ang amoy ng semento at basang lupa mula sa construction site ng community library ay tila pabango sa kanyang pang-amoy. Bawat araw na lumilipas, ang pangarap na minsan niyang ibinaon ay unti-unting nagkakaroon ng anyo, mga pader-bintana at isang bubong na magiging kanlungan ng kaalaman para sa mga bata sa darating na henerasyon. Habang kausap niya ang foreman tungkol sa mga materyales,
Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito, iniisip na baka isa lang ito sa mga supplier. Ang mga salita sa screen ay malamig at tila may lason. Akala mo tapos na? Nagkakamali ka. May utang ka pa sa akin. Napakunot ang noo ni Ricardo. Spam o baka maling numero lang, ibinulsa niya ang telepono at ipinagpatuloy ang trabaho, ngunit isang maliit na tinik ng pagkabahala ang naiwan sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang pauwi, napansin niyang tila may kakaiba sa kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Paglapit niya, isang nag-aapoy na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Mula sa unang pinto hanggang sa likuran, may isang mahaba at malalim na gasgas, malinaw na sinadya. Ang metal ay nakalabas, sumisigaw, sa gitna ng makintab na itim na pintura. Hindi ito aksidente, ito ay isang mensahe. Agad niyang naalala ang text. Tumawag siya sa pulis, ngunit tulad ng inaasahan, walang nakita, walang saksi. Mahirap po hanapin yan, sir. Baka mga bata lang na naglalaro. Sabi ng pulis, ngunit alam ni Ricardo na hindi ito gawa ng bata. Ito ay gawa ng isang taong may dalang poot. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may kasamang tensyon. Mas naging maingat si Ricardo. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang paligid. Ang dating payapang mundo niya ay biglang nagkaroon ng mga anino sa bawat sulok. Ang pinakamatindi niyang inaalala ay si Mia. Anak, gusto mo bang ihatid sundo na muna kita sa school? Tanong niya isang gabi. Bakit, Dad? Okay lang naman ako mag-commute. Malaki na ako. Sagot ni Mia nakangiti. Hindi niya masabi ang totoo. Ayaw niyang takutin ng anak. Wala naman. Para lang mas makasiguro tayo. Isang Miyerkules ng gabi, galing si Ricardo sa isang late meeting kasama ang mga donor ng library. Ang daan pa uwi ay madilim at tahimik. Habang nakatingin siya sa rearview mirror, napansin niya ang dalawang ilaw ng isang motorsiklo na tila laging nasa likod niya kahit saan siya lumiko. Binilisan niya ang takbo. Bumilis din ito. Nagmenor siya. Nagmenor din ito. Kinabahan na si Ricardo. Ito na yon. Bigla niyang kinabig ang manibela at lumiko sa isang masikip na kalye. Nawala ang motorsiklo. Nagtago siya sa isang madilim na eskinita, pinatay ang makina at pinakiramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Matapos ang ilang minuto, nang masiguro niyang wala nang sumusunod, mabilis niyang pinaandar ang kotse at umuwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Mia. Dad, you look pale. Okay ka lang? Pagod lang, anak. Pagsisinungaling niya, hinalikan ito sa noo. Ngunit sa gabing iyon, halos hindi siya nakatulog. Ang anino ng kahapon ay unti-unti nang nagkakaroon ng mukha. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin, bago pumasok si Mia, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa labas ng gate. Ricardo. Napahinto si Ricardo. Dahan-ahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Adrian, ngunit hindi na ito ang Adrian na kilala niya. Ang mamahaling suit ay napalitan ng kupas na polo shirt at maong. Ang perpektong ayos na buhok ay magulo. Ang mukha ay payat, ang mga mata ay lubog at puno ng isang mapanganib na liwanag. Ang liwanag ng isang taong wala nang babalikan at wala nang pakialam. Anong kailangan mo? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay matatag, ipinupuwesto ang sarili sa pagitan ng gate at ng pinto ng kanilang bahay kung nasaan si Mia. Alam mo kung anong kailangan ko, sabi ni Adrian, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinira mo ang buhay ko. Tinanggalan mo ako ng trabaho, ng reputasyon ng lahat. Kahit si Catherine, iniwan ako. Lahat dahil sa'yo. Ikaw ang sumira sa buhay mo, Adrian, at sinira mo rin ang buhay namin. Sagot ni Ricardo. Huwag mo akong simulan. Sigaw ni Adrian, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. May utang ka sa'kin. Babayaran mo to.
Bigyan mo ako ng 5 milyon o sisirain ko rin ang buhay mo at ng anak mo. Alam ko kung saan siya nag-aaral, Ricardo. Alam ko ang schedule niya. Isang direktang pagbabanta. Nanlamig ang dugo ni Ricardo ngunit hindi niya ipinakita. Sa halip isang malamig na galit ang pumalit sa takot. Tumitig siya nang diretso sa mga mata ni Adrian. Ang sarili niyang mga mata ay tila yelo. Wala kang makukuha sa akin. Ang mga salita ay binitawan niya ng dahan-dahan, bawat isa ay may bigat. Tumawa si Adrian, isang tawang halos parang baliw. Talaga. Tingnan natin kung hanggang saan yang tapang mo kapag ang prinsesa mo na ang pinag-uusapan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, ang mga kamay ay nasa bulsa. Bawat hakbang niya ay tila isang sumpa. Naiwan si Ricardo, nakatayo sa harap ng kanyang bahay, ang puso'y kumakabog. Hindi na sa takot, kundi sa determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Ang anino ng kahapon ay hindi na lang nagbabanta. Nagpakita na ito. At ngayon kailangan na niya itong harapin at tuluyang puksain. Ang bigat ng pagbabanta ni Adrian ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa tahanan ni Ricardo. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, umupo si Ricardo sa tabi ni Mia sa sala. Wala nang dahilan para ilihim pa ito. Anak, may kailangan tayong pag-usapan. Panimula niya, ang boses ay seryoso. Nagpakita si Adrian kaninang umaga. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Mia, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-aalala para sa ama. Anong sabi niya, Dad? Ikinuwento ni Ricardo ang lahat, ang paghingi ng pera, ang paninira, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagbabanta sa kaligtasan ni Mia. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Mia ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Natatakot ako, Dad, pag-amin ni Mia, pero hindi para sa sarili ko. Natatakot ako para sa'yo, pero kasama mo ako dito. Anong plano mo? Naniniwala akong kaya mo tong ayusin. Ang tiwalang yon sa mga mata ng kanyang anak, ang lahat ng kailangan ni Ricardo. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, habang nag-iisip si Ricardo ng susunod na hakbang, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang taxi ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Bumaba. Mula rito si Catherine. Ang dating makapangyarihang CEO ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng blusa at pantalon. Ang mukha ay walang kolorete, nagpapakita ng mga linya ng pagod at pagsisisi. Payat siya at sa kanyang mga mata ay may isang uri ng kalmadong desperasyon. Lumabas si Ricardo, hindi galit, hindi masaya. Tanging isang mapagmasid na katahimikan. Ricardo, sabi ni Catherine, ang boses ay mahina. Nabalitaan kong bumalik si Adrian. May mga kaibigan pa rin ako sa dati nating mundo. Sinabi nilang naghihirap na siya. At naghahanap siya ng gulo. Naghahanap siya sa'yo. Alam ko, sagot ni Ricardo. Nandito ako para balaan ka. Pagpapatuloy ni Catherine, tumitingin sa kanya ng diretso. Huwag mo siyang balewalain. Desperado na siya. Walang-wala na. At ang isang taong walang-wala na ay kayang gawin ang lahat. Ricardo, ako ang nagsimula nito. Ako ang nagpasok sa kanya sa buhay natin. Hayaan mo akong tumulong na tapusin to. Nag-alinlangan si Ricardo, ngunit nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ito pagkukunwari. Pumasok ka, sabi niya. Sa loob ng sala ang eksena ay surreal. Si Ricardo sa isang upuan, si Catherine sa isa pa, at si Mia na bumaba mula sa kanyang kwarto ay nakatayo sa may hagdanan nagmamasid. Ito ang unang pagkakataon na silang tatlo ay nasa iisang silid pagkatapos ng maraming buwan ng sakit at paghihiwalay. Ito na ang huling pag-uusap. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sabi ni Catherine, binabasag ang katahimikan, ang tingin ay nakatuon kay Ricardo.
Ngunit ang mga salita ay para sa kanilang dalawa ni Mia. Sa paghahangad ko ng higit pa, hindi ko nakita na nasa akin na pala ang lahat. Sinira ko ang tiwala ninyo. Sinira ko ang pamilya natin. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan yon. Lumapit si Mia, hindi galit, hindi nanunumbat. Mom, sabi niya, ang boses ay matatag. Matagal ko nang pinag-isipan ang lahat. Gabi-gabi. Ang sakit hindi basta-basta nawawala. Tumingin si Catherine sa anak, ang mga luha ay nagsimula na ng mamuo sa kanyang mga mata. Anak, I'm so sorry. Mom, pinatawad na kita, sabi ni Mia, at ang mga salitang yon ay tila nagbigay ng hangin sa silid. Pero hindi ibig sabihin nun ay makakalimutan ko. I will always be your daughter and you will always be my mother. But our relationship, it will never be the same. And I have to live with that. We have to live with that. Ang katotohanan yon ay masakit, ngunit kailangan isang pagpapatawad na may hangganan. Sa huli tumingin si Ricardo kay Catherine. Ang dating pagmamahal ay wala na. Ang galit ay napawi na. Ang natira na lang ay isang uri ng kalungkutan para sa buhay na sinayang nila. Salamat sa babala mo, Catherine, sabi niya. Pinapahalagahan ko, pero kaya ko na to. Kaya na namin to. Ang paggamit niya ng salitang namin calm na tumutukoy sa kanya at kay Mia ay isang malinaw na mensahe. Sila na ang isang unit ngayon. Tumango si Catherine. Tumayo siya para umalis. Ngunit bago siya makarating sa pinto, huminto siya at may kinuha sa kanyang bag. Isang maliit na silver USB. Inilapag niya ito sa mesa. Hindi ko ito isiniwalat noon dahil natakot ako. Pero wala na akong kinatatakutan ngayon. Sabi niya, nandyan ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon niya sa kumpanya. Mga kickback, mga peking invoice. Gamitin mo yan laban sa kanya, Ricardo. Tapusin mo na. Ibinigay niya kay Ricardo ang sandata, ang huling piraso ng kanilang masalimuot na nakaraan. Isang akto ng pagsisisi, isang akto ng pagpapalaya. Pagkatapos ay umalis na siya, naglakad papalayo sa bahay na minsan niyang tinawag na kanya at sa pamilyang minsan niyang winasak. Kinabukasan si Ricardo at Attorney Reyes ay nasa opisina ng abogado, pinag-aaralan ang laman ng USB. Ang mga dokumento ay mas masahol pa sa inaasahan nila. Malinaw na ebidensya ng pandaraya at pagnanakaw. Ito na ang panalo natin, Ricardo, sabi ni Attorney Reyes. Isang tawag lang sa NBI, tapos ang laro para sa kanya. May iba akong plano, sagot ni Ricardo. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niya ng isa pang legal na laban. Ang gusto niya ay kapayapaan. Isang permanenteng kapayapaan. Sa tulong ng abogado, nagpadala sila ng mensahe kay Adrian. Isang imbitasyon para sa isang huling pag-uusap sa isang restaurant, sa isang pampublikong hotel. Walang binanggit tungkol sa pera. Dumating si Adrian sa meeting, ang itsura ay mayabang, iniisip na nanalo na siya, na natakot na si Ricardo. Umupo siya sa tapat nito. So nasaan ang pera ko? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip inilapag niya ang dalawang bagay sa mesa. Sa kaliwa isang makapal na folder na naglalaman ng mga nakaprint na ebidensya mula sa USB. Sa kanan isang plane ticket. Isang one-way ticket papuntang Davao, nakabook para kinabukasan ng umaga. May dalawa kang pagpipilian, Adrian, sabi ni Ricardo. Ang boses ay malamig at kontrolado, tulad ng isang CEO na nagsasara ng isang deal. Una, kunin mo ang ticket na, yan, umalis ka ng Maynila, at hinding-hindi ka na magpapakita pa sa amin habang buhay. Ituring mo yang isang bagong simula, malayo sa amin. Tumingin si Adrian sa ticket tapos sa folder. O pangalawa? Pagpapatuloy ni Ricardo, dahan-dahang itinutulak ang folder palapit kay Adrian. Ibibigay ko ang folder na yan sa mga pulis at gugugulin mo ang mga susunod na 10 o 20 taon ng buhay mo sa loob ng kulungan. Walang pera, walang kalayaan. Ikaw ang pumili. Ang kayabangan sa mukha ni Adrian
ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pamumutla. Binuklat niya ang folder. Nakita niya ang mga bank transfer, ang mga pekeng dokumento. Nakita niya ang sarili niyang pirma. Nahuli na siya. Walang-wala na siyang laban. Ang lalaking nag-akalang hawak niya ang lahat ay napatingin kay Ricardo, ang taong minamaliit niya, ang taong akala niya ay mahina. Nakita niya sa mga mata nito ang hindi matitinag na lakas. Talo na siya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Adrian ang plane ticket. Hindi na siya nagsalita. Tumayo siya at mabilis na naglakad palabas ng restaurant, isang talunang tumatakas mula sa sarili niyang mga kasalanan. Napanood siya ni Ricardo na maglaho sa gitna ng maraming tao. Ang bigat sa kanyang dibdib na halos isang taon na niyang dinadala ay tuluyan nang nawala. Malaya na siya. Malaya na sila. Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na Sabado, ang community library ay pinapasinayaan na. Ang amoy ng mga bagong libro at sariwang pintura ay bumalot sa hangin. Puno ang lugar ng mga batang masayang nagbabasa at mga magulang na nagpapasalamat. Nakatayo si Ricardo sa isang maliit na entablado, nagbibigay ng kanyang talumpati. Habang nagsasalita siya tungkol sa pangarap at pag-asa, ang kanyang mga mata ay napadako sa audience. Nakita niya si Mia nakatayo sa gilid, ang mga matay nagniningning sa paghanga at pagmamalaki. Hindi na siya si Ricardo De Leon, ang asawa ng CEO. Hindi na siya si Ricardo De Leon, ang biktima ng pagtataksil. Siya si Ricardo De Leon, isang ama, isang arkitekto, isang tagapagtayo. Hindi lang ng mga gusali, kundi ng mga pangarap at ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ni Mia at niyakap ng mahigpit. "I'm so proud of you, Dad." Niyakap niya pabalik ang anak, habang nakatingin sila sa paligid sa mga batang tumatawa sa liwanag na pumapasok sa mga bintana sa komunidad na kanilang tinulungan. Alam ni Ricardo sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kapayapaan niya ay hindi na isang pakiramdam lang. Ito ay isang pundasyong matibay, isang tahanang ligtas, isang bagong simula na walang sino man ang makakagiba pa.